Tamang desisyon kaya ang ginawa ng Memphis Grizzlies na tuluyan ng pakawala ng kanilang franchise player na si Ja Morant kapalit lang ng napakalit na halaga? Ngayong formal lang ang na-trade ang high flyer star papuntang Portland Trail Blazers. Mapapatunayan kaya ni Ja Morant na isang napakalaking pagkakamali para sa Memphis na isuko siya ng ganun-ganun lang? At sa pagsasanib persa ngayon ni Morant ang pagbabalik ni Damian Lillard at ang breakout star na si Deni Avdija. Tila nakabuo ang Portland ng isang bago at masasabi nating nakakagulat na Big 3 para sa upcoming season. Well, kung matatandaan nyo mga idol, last season kahit pa hindi nakapaglaro si Dame dahil sa injury ay nagawa pa rin makapasok ng Portland sa playoffs. Lahat yan ay sa pangunguna at pag-angkin ni Deni Avdija sa pagiging leader ng koponan. Ngayon naman mga idol, may makakasama na siyang mga lehitimong stars at hindi na niya kailangan buhatin pang mag-isa ang opensa ng Rip City. Pero teka lang mga idol, gaano kaya talaga kalaking banta ang Blazers this coming season kung titignan ng kanilang lineup? Sino ang magiging starters nila lalo na't may matinding logjam ngayon sa guard position ng Portland? Gaano kalalim ang kanilang depth rotation at hanggang saan naabot ang koponan na ito sa ilalim ng pamumuno ni Lillard, Morant at Avdija? Well, yan ang hihimay natin ng detalyado sa video na ito, kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago natin pag-usapan na magiging takbo ng Portland, himayin muna natin ang mismong trade na nangyari dahil sigurado akong maraming nagulat sa ibinayad ng Blazers. Noong June 29 pumutok ang balita mula kay Shams Charania, ipinadala ng Memphis Grizzlies ang two-time NBA All-Star na si Ja Morant sa Portland Trail Blazers. Kapalit lamang ni Jeremy Grant at Chris Murray. Wala man lang draft picks na kasama mga idol, murang-mura na nakuha si Ja Morant. Pero bakit nga ba umabot sa ganito kababa ang trade value ng isang player na nag-average ng 22.4 points per game sa kanyang career at dating nanalo ng Rookie of the Year at Most Improved Player? Well, ang sagot mga idol, availability at off-court issues. Sa huling tatlong seasons mula 2023 hanggang 2026, nakapaglaro lang si Ja Morant ng kabuuang 79 games. Oo, tama ang dinig nyo mga idol. Napakaraming laro ang nawala sa kanya dahil sa mga injuries at of course yung dalawang malalaking suspensions na natamo niya. Isang 25-game banishment at isang 8-game suspension dahil sa mga controversial na livestream incidents. Well, ang mga suspensions na ito ay hindi lang sumira sa imahe niya mga idol, kundi nagdulot din ng mahigit $9 million na nawalang sweldo mula sa kanya. Para sa Memphis, ang trade na ito ay hudyat na gusto na nilang mag-move on at mag-reset ng kultura. Well, isang malaking sugal ang ginawa nila mga idol, pero nakuha nila si Jeremy Grant na nag-average ng 18.6 points last season para sa Portland at isang batang prospect na si Chris Murray. Sa kabilang banda, ito ay isang may tuturing na buy low opportunity para sa Portland Trail Blazers. Hindi nila kinakailangang isuko ang kanilang mga hinaharap na draft picks para makuha ang isang generational talent na tulad ni Ja Morant. Well, kahit na sinabi ni Morant noong April 2025 na tanggap na niya ang pagiging villain ng liga, ngayon may pagkakataon na siyang linisin ang pangalan niya at ibalik ang kanyang career sa tamang landas. Ang tanong, fit ba siya sa Portland? Well, para mas maintindihan natin ang sitwasyon ng Blazers mga idol, kailangan natin balikan ng isa sa pinakamalaking istorya ng prangkisa, ang pagbabalik ni Damian Lillard. Matapos ang kanyang stint sa Milwaukee Bucks kung saan siya naging 2024 NBA All-Star Game MVP at nanalo ng NBA Cup, na-waive si Dame ng Bucks noong July 2025. Bakit? Dahil nagtamo siya ng malalang torn left Achilles tendon noong first round ng 2025 Eastern Conference Playoffs kalaban ng Indiana Pacers. Pero dahil mahal ni Dame ang Rip City, pinili niyang bumalik sa Portland. Pumirma siya ng 3-year $42 million contract noong nakarang taon. Dahil sa kanyang Achilles injury, na-sideline siya sa buong 2025-2026 season. Ngayon papasok na sa kanyang ika-15 na NBA seasons. 36 years old na si Dame kahit na may edad na at galing sa major injury. Hindi natin pwedeng kalimutan na siya ay may hawak na 2,804 career 3-pointers at 4th all-time sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang magbibigay ng firepower kundi pati na rin ng leadership. Well, habang nagpapagaling si Dame last season, isang malalaro ang umangat para saluhin ang responsibilidad ng Portland. Walang iba kundi si Deni Avdija mga idol. Marami nagduda noong nakuha siya ng Blazers pero pinatunayan ni Avdija na kaya niya maging pundasyon ng isang winning team. Sa kanyang pangunguna at sa galing ng kanyang downhill game at playmaking, dinala niya ang Blazers sa playoffs mga idol. Ngayon mga idol, sa pagbabalik ni Lillard at pagdating ni Ja Morant, hindi na kailangan ni Deni na pilitin ang mga tira niya. Pwede siya mag-focus sa pagiging elite two-way player at secondary playmaker. At ngayon dito na tayo papasok sa pinakamasarap himayin na parte, ang roster at depth rotation ng Portland Trail Blazers para sa 2026-2027 season. Well, kung titignan natin ang papel nila mga idol, napakalakas. Pero kung susuriin natin ng maigi, may napakalaking problema sa roster na ito. Isang matinding logjam sa guard positions.
Tignan nyo itong mga idol sa point guard at shooting guard spots. Mayroon silang Damian Lillard, Ja Morant at Scoot Henderson na patuloy na nagde-develop. At wait, there's more dahil nandyan pa rin ang veteran defensive anchor na si Jrue Holiday. Idagdag mo pa dyan ang high flyer din na si Shadon Sharpe. Paano mo pagkakasyahin ang minuto ng mga players na ito mga idol? Malamang ganito ang magiging starting lineup nila. Point guard si Ja Morant, shooting guard si Damian Lillard, small forward si Deni Avdija, power forward si Toumani Camara kung gusto nila ng depensa o kaya ay maglalaro sila ng small ball kasama si Sharpe. Ngayon paano naman ang rotation at depth? Dahil sa liit ng backcourt nila Morant at Lillard, malaking posibilidad na kailangang ipasok si Jrue Holiday sa starting lineup. Marahil sa small forward position o kaya ay bilang first man off the bench na maglalaro ng starter minutes. Ito ay para lang bantayan ang pinakamagaling guard ng kalaban. Si Scoot Henderson naman ay magiging main man point guard ng second unit habang si Shadon Sharpe ay magiging primary scorer sa bench. Well, sa frontcourt mga idol, asahan natin na sa Deni Avdija ang magiging pandikit ng buong team. Kapag nagpapahinga sina Dame at Ja, si Avdija magpapatakbo ng point forward duties na naging napaka-epektibo para sa kanila last season. Si Robert Williams naman ay magbibigay ng matinding rim protection at rebounding kapag kailangan iupo si Donovan Clingan. Sa lalim na ito mga idol, kaya makipagsabayan ng Portland kahit na magkaroon ng injury sa kalagitnaan ng season. Ngayon pag-usapan natin ng fit. Sa opensa ang kombinasyon ng Morant, Lillard at Avdija ay nakakatakot pero may potential clashes mga idol. Si Ja Morant ay isang guard na kailangan nasa kanya ang bola. Sanay siyang umaatake sa rim at binabasag ang depensa gamit ang kanyang bilis. Si Dame naman ay isang lethal perimeter threat na kaya ding mag-operate off the ball at maghintay ng catch and shoot opportunities mula sa pasa ni Ja. Samantalang ang skill set ni Ja ay may konting overlap sa downhill game ni Deni Avdija. Pwedeng lumit ang space sa loob ng court dahil pareho silang gustong umatake sa paint. Pero kung magiging epektibong spot-up shooter si Deni, magiging unstoppable ang drive and kick na opensa ng Blazers. Ngayon, ang pinakamalaking problema ng kupunan na ito mga idol ay depensa. Isang backcourt na binubuo ni na Ja Morant at isang 36 years old na Damian Lillard na galing sa torn Achilles ay isang malaking target para sa mga kalaban. Wala sa dalawang ito ang may tuturing na elite defender. Pero dito papasok ang halaga ni Jrue Holiday at Deni Avdija. Si Avdija ay inaasahang bubuhat ng napakabigat na defensive load sa wing. Kailangan niya mag-rotate ng mabilis sa tulungan ng frontcourt habang tinatakpan ng mga buta sa perimeter defense ni na Dame at Ja. Well, bukod sa taktika mga idol, may nakatagong financial risk ang trade na ito para sa Blazers. Ayon sa mga sports analysts, kinuha nga ng Portland si Morant nang walang ibinibigay na draft picks pero pinasan naman nila ang napakalaking kontrata nito. Si Morant ay sisingil ng $42.2 million at $44.9 million sa susunod na 2 taon. Well, bakit ito problema? Dahil papalapit na ang panahon para i-renegotiate at i-extend ng Portland ang kontrata ni Deni Avdija. Sa halip na i-clear ang salary cap by trading Jeremy Grant para sa mas murang players, dinala nila ang mas mahal na kontrata ni Morant. Well, kung hindi maganda ang kalalabasan ng eksperimentong ito, baka mapilitan ng Portland na i-trade si Deni Avdija sa hinaharap para lang makahinga sa salary cap. Well, sa huli mga idol, ang tanong ay hanggang saan kaya makakarating ang kupunan sa pamumuno ng kanilang bagong big three na sina Morant, Lillard at Avdija. Kung titignan natin ang talent level, isa ang Portland Trail Blazers sa may pinakamataas na ceiling sa Western Conference. Kung babalik si Damian Lillard na malusog kahit sa edad na 36, kung mapapatunayan ni Ja Morant na tapos na siya sa paggawa ng kalokohan sa labas ng court at mag-focus na lang sa pagiging basketball superstar. At kung patuloy ang pagiging all-around leader ni Deni Avdija, siguradong hindi lang first round exit ang inaasinta ng kupunan na ito mga idol. Isa silang dark horse contender. Pero kung hindi mag-workout ang spacing, kung magiging liability sa depensa at kung magkakagulo ang rotation ni Coach Mika Nori dahil sa dami ng guards, pwede itong maging isang malaking sakuna. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa current roster ng Portland Trail Blazers?